Isa sa mga pinakamadalas na tanong sa larangan ng geopolitics ay kung sino nga ba ang mananalo kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Amerika. Sa unang tingin, tila malinaw ang sagot ng Estados Unidos ang magwawagi sapagkat sila ang mayroong pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. Ngunit sa kasalukuyang panahon, mabilis na nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Lumalakas ang China hindi lang sa ekonomiya kundi pati sa teknolohiya, armas at estratehiya. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang kung sino ang mas malakas, kundi sino ang masanda sa tunay na digmaan. Kung pagbabatayan ng lakas militar, malinaw na may kalamangan pa rin ng Estados Unidos. Mayroon itong mahigit 800 military bases sa iba't ibang bahagi ng mundo kumpara sa iilan lamang ng China. Ang US Navy ay may 11 nuclear-powered aircraft carriers, samantalang ang China ay mayroon palang 3. Sa larangan ng air power, nangunguna rin ang Amerika sa bilang at kalidad ng mga fighter jets tulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II, mga eroplano na hindi pa rin kayang pantayan ng China sa stealth capability. Ngunit hindi dapat maliitin ang People's Liberation Army o PLA ng China. Sa loob lamang ng 2 dekada, nagkaroon ito ng pinakamabilis na modernisasyon sa kasaysayan. Ang kanilang DF-21D at DF-26 carrier killer missiles na kayang mag-target ng malalayong barkong pandigma ng Amerika sa loob ng ilang minuto. Ang mga sandatang ito ang dahilan kung bakit mas maingat na ngayon ang US Navy sa paglalapit ng kanilang mga carrier sa South China Sea. Sa madaling salita, hindi na ito ang China na dating minamaliit noong Cold War. Pagdating sa ekonomiya, nagbibigay din ito ng mahalagang salik sa digmaan. Ang Amerika ay may GDP na higit sa $28 trillion, samantalang ang China ay nasa humigit kumulang $19 trillion lamang. Malaki ang lamang ng US, ngunit dapat tandaan na ang China ang pinakamalaking tagagawa sa mundo. Ibig sabihin kung magiging total war ang laban, kaya nitong mag-mass produce ng armas, bala at teknolohiyang militar sa napakabilis na paraan. Isa pang malaking bintahe ng Amerika ay ang mga alyansa nito. Bilang leader ng NATO, may suporta ito mula sa mga bansang gaya ng United Kingdom, Japan, South Korea at Australia. Sa kabilang banda, limitado ang military alliances ng China. Karamihan ay nakabatay lamang sa ekonomiyang interes sa mga bansang gaya ng Russia o Pakistan. Kung sakaling magkaroon ng digmaan, posibleng magkaisa ang mga bansang kanluranin laban sa Beijing na magpapahirap sa China na makahanap ng tuloy-tuloy na suporta. Ngunit hindi rin dapat maliitin ang posibleng papel ng Russia. Kung pipili ito ng panig, maaring magsanib puwersa ito at ang China upang harapin ang Amerika at NATO. Sa ganitong sitwasyon, magiging multi-front war ang laban mula Europa hanggang Indo-Pacific. Gayunpaman dahil sa kasalukuyang giyera ng Russia sa Ukraine, mahina ang kakayahan nitong makipag-engage sa isang mas malaking labanan laban sa Amerika. Ibig sabihin kahit kaalyado sila ng China, hindi pa rin pantay ang kontribusyon nito. Sa teknolohiya, ang Estados Unidos ang nananatiling nangunguna. Mayroon itong malawak na network ng mga spy satellites, advanced missile defense systems tulad ng Aegis at THAAD at mga cyber warfare units na may tuturing na world class. Ngunit mabilis ding humahabol ang China sa artificial intelligence at quantum computing. Sa mga larangan ng surveillance at drone technology, unti-unti na nitong tinatapatan ang US Department of Defense na nagiging senyales ng paparating na parity sa teknolohikal na antas. Kung sakaling magkaroon ng digmaan sa South China Sea o Taiwan Strait, malaki ang bintahe ng China dahil ito ay nasa kanilang sariling teritoryo. Mas mabilis silang makakapagpadala ng tropa at armas, samantalang ang Amerika ay kailangan pang bumiyahe mula sa Guam, Japan o sa mismong mainland US upang makialam. Sa taktikal na pananaw, mauuna ang China sa unang bugso ng laban. Ngunit kapag tumagal, posibleng magbago ang sitwasyon dahil sa global reach ng US military. Ang Taiwan ang pinakaposibleng maging sentro ng digmaan at kung para sa China ito ay isang reunification, ang pakikialam naman ng Amerika ay tinatawag nilang defense of democracy. Kung sakaling lusubin ng Beijing ang Taiwan, malamang nagagamit ito ng amphibious invasion na may kasamang cyber attacks upang patayin ang komunikasyon at depensa ng isla. Ngunit mahirap ito sa praktikal na aspeto sapagkat ang Taiwan ay may matatarik na baybayin, matatag na depensa at sinusuportahan ng Amerika sa larangan ng intelligence at armas. Ang isang direktang sagupan sa pagitan ng dalawang superpower ay hindi lang laban ng bala, ito rin ay laban ng impormasyon, enerhiya at ekonomiya. Sa cyber domain, maaaring targetin ng China ang mga infrastruktura ng Amerika gaya ng power grids at financial systems. Sa kabilang banda, kayang putulin ng Amerika ang access ng China sa global banking systems gaya ng SWIFT at magpataw ng matinding sanctions. Ngunit may isa pang takot na bumabalot sa ganitong senaryo, ang nuclear escalation. Parehong may kakayahan ng Amerika at China na maglunsad ng nuclear weapons, bagamat limitado pa ang bilang ng China kumpara sa US. Ngunit sapat na ang kanilang nuclear weapon upang magdulot ng malawakang kapahamakan sa buong mundo. Kaya't anumang maling hakbang o miscommunication ay maaring magresulta sa isang nuclear exchange na walang panalo kundi puro pagkawasak lamang. Sa aspeto ng karanasan, may malaking kalamangan ng Amerika. Lumahok na ito sa maraming digmaan mula sa Iraq, Afghanistan hanggang sa Balkans.
Ang mga sundalong Amerikano ay battle-tested at sanay sa real-time combat operation, samantalang ang PLA ay matagal nang hindi nakaranas ng totoong malawakang labanan mula pa noong 1979 sa Vietnam War. Ibig sabihin, ang China ay may modernong armas, ngunit kulang sa karanasan sa totoong gyera. Ngunit kung pag-uusapan ang moral at pampublikong suporta, mahina ang loob ng mga Amerikano sa matagalang digmaan batay sa karanasan sa Iraq at Afghanistan, samantalang ang mga mamamayang Chino ay maaring mas matindi ang nationalism at handang magtiis para sa defense of the motherland. Kung magtagal ang digmaan, ang moral superiority ay maaring lumipat sa panig ng China, lalo na kung may papakita nitong ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang teritoryo. Sa kabuuan, kung maikling panahon lamang ng digmaan ang pag-uusapan, may malaking bentahe ang Amerika dahil sa global reach, teknolohiya at karanasan. Ngunit kung magiging long-term conflict ito na uubos sa ekonomiya, resources at supply chains, posibleng lumamang ang China sa paglipas ng panahon. Dahil dito, makikita natin na ang tunay na labanan ay hindi lang magaganap sa karagatan o himpapawid, kundi pati na rin sa tibay ng ekonomiya, disiplina ng mga mamamayan at kakayahang magtiis sa krisis. Kaya kung ang tanong ay sino ang mananalo, ang tanging tamang sagot ay walang tunay na panalo. Sa pagitan ng dalawang nuclear armed powers, ang anumang digmaan ay magbubunga ng sakuna sa buong mundo. Ang global economy ay babagsak, libu-libong buhay ang masasayang at maaring magbago ang buong kaayusan ng planeta. Sa huli, ang pinakamatalinong hakbang ay hindi ang paghahanda para sa digmaan, kundi ang pagpigil dito bago pa man magsimula. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!